welcome to Tita Talks. And we have another special guest for today na makakatsikahan natin about pag-ibig. And she's one of my special friends. Special friend! Si Miss Elaine! Yay! May gusto ka bang nickname? Huh? May screen name agad. So, si Elaine ang makakasama natin sa kanya. Wala na masyadong introduction. Isa siyang babae. Alright? At isa siyang professional. Nagtatrabaho siya sa isa sa mga organisasyon. O, ganun na lang. Pero hindi siya NPA. Okay. Basta nagtatrabaho siya sa isang organisasyon. Yan. Mukha lang siyang bata, pero matanda na siya. Ilang taon ka na, Miss Elaine? 30. 30 na siya! Akalain niyo yun? 30 years old na po siya. 30 yan. 30 years old na siya. Hindi lang masyadong halata. So, hindi tayo nag-i-interview ng minor dito. At alam niya po yung mga desisyon at mga ginagawa niya sa buhay. Yan. So, Miss Elaine, bumati ka muna sa ating mga milyon-milyong mga subscribers. Wow! Hello, magandang buhay sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa kay Tita Kim. Ayan. And syempre, thank you, Tita Kim, for having me, and to the team. Thanks for having me. Plug ko na lang yung aking page. Wow, my page. Na? Ang pangalan ay Elaine Jane. Yes, Elaine Jane. Makikita niyo yan dyan sa baba. Please Yes. lang, i-follow niyo siya. Please lang. Si Elaine, ay friend ko talaga siya. She's really one of my best friends. Kaya, hindi natago sa akin kung ano yung mga pinagdadaanan niya. So, I invited her here. And, ngayong taon lang, kinasal siya. Taray mo dyan. Pero bago natin pag-usapan yung kasal na yan, ito muna, mag-flashback muna tayo ng mga nakaraan. Kasi ang gusto ko talagang pag-usapan natin dito is yung mga heartbreak and the breakthrough. Okay? As in heartbreaks na maraming S, bago yung breakthrough na na-experience natin today. So, ikaw, Elaine, during your 30 years of existence on Earth, how would you define love? Love for me is waiting. Ang taray, ang lalim agad. Love is waiting. Why? Because, I really firmly believe ever since pa that true love waits. So, it's not about rushing into falling in love or being with someone, but it always takes time. Kaya, love is waiting. Love is waiting. Ang hirap niyan, guys. Alam mo, waiting yung isa sa pinakamahirap na gawin, Yes. no? Ay, Kasi gusto mong may magawa pero wala kang magawa. At kahit na anong gawin mo, wala kang magawa kundi mag-wait talaga. Right. Kaya nakakainis mag-wait. 'Di ba? So eto na. Syempre kung may waiting, may mga panahon namang hindi nag-wait. Yes. 'Di ba? So, ilang taon ito, ano lang tayo, medyo personal life reveal. Yan. Ilang taon ka nung una mong na-experience yung love? ilang taon ba? Basta high school ako. I think second year high school. Na-consider mo yun na love na talaga? Oo, kasi hindi siya yung love na as a family. It's a kind of romantic love. Kaya talagang love siya. Romantic love. So, ano yung hinanap mo o nakita mo sa isang lalaki kaya nagkaroon ng romantic love? Siguro dahil high school pa ako noon, yung standards ko noon was basta magkasundo kami, masaya kami. Yun na. Okay kami, click kami, go, push. Parang ganun. Okay, so nagkaroon ka ng romantic love. Tapos, doon na tayo sa mga magagandang side ng relationship na yun. How long it lasted? Tapos, ano yung mga magagandang memories mo about that love? It lasted for siguro mga 5 to 6 years, ganun. 5 to 6 years. Tapos, good memories was, syempre, maraming mga first na nagawa namin together na nang hindi lang ako mag-isa, I mean with a partner, ganun. To also have an extended family kasi I was also welcome sa family nila. Ganun. Ano pa ba? Travel. Ano pa ba? Date. So, maraming first. Kasi bata ka pa nun eh, di ba? So, what's the best experience of being in love? You just know na meron talagang someone na iintindi sa'yo, makikinig sa'yo, na wala siyang choice talaga. Tapos, Na wala siyang choice talaga. Grabe ka naman. Hindi siguro yung hindi sa walang choice eh. Parang pipiliin niya pa rin, intindihin ka tama. kasi mahal ka niya. Yes. So, yun yung isa sa mga best experience ng love kasi alam mo na kahit anong ikwento mo, may sasalo, may makikinig. Right. Di ba? Lalo na kapag bago pa lang yung relationship ninyo, parang everything makes sense. Naramdaman mo ba yun? Oo. Yung parang kahit walang kwenta yung pinag-usapan ninyo, parang ang laking issue.
So, that's the feeling of being in love. Tapos, ano pa? Ano pa yung mga best experience? Maliban doon sa may nakakausap ka sa kahit anong experience at may nakikinig sa'yo, ano pa? Parang siya yung confident mo. Parang, sorry. All-in-one person mo siya. Kapamilya mo siya, kapatid mo siya, kaibigan mo siya, jowa mo siya. So, parang it weighs above more your family eh. Kasi, yun nga, may mga bagay na hindi ka nasasabi sa family mo, maging sa mga closest friends mo. Siya talaga yung all-in-one mo na you can rely, alam mo hindi ka tatalikuran. And whenever you needed help, automatic siya ang una mong hahanapin at siya rin ang unang tutulong sa'yo. Ganun. Kaya mo dyan. So, one of the best feeling and experience of being in love is that may companion ka. Yeah, may right. kasama ka. At siguro, merong oras para sa'yo. May taong laging may oras Yeah. para sa'yo. So, ang saya ng feeling of being in love. Yun yung first love mo. Yup. Yun ba yung pinakamatagal na love mo? Di ba yun yung pinakamatagal mo experience of being in love? Yep. So, kung may mga masasayang mga memories, meron din naman mga hindi kagandahan ng mga memories. So, one memory na hindi mo talaga makakalimutan, isang pangyayari na hindi mo makakalimutan, siguro sa positive muna. Yan. Can you recall isang pangyayari na hindi mo talaga makakalimutan na tumatak sa'yo yung ginawa ng tao na yun? In your past. In high school noon time na yon, so limited yung budget kumbaga, so ginagawa niyang effort was just to give me something, for example sa mga special occasions like Valentine's, mga ganyan date kunyari, yung baon niya tinitipid niya or ginagamit niya talaga for me. Tapos ang ginagawa niya, naglalakad na lang siya pauwi. Ay, ganun kanya ka-love. Haba naman ang hair mo. So, Ganun. ibig sabihin, nakikita mo yung effort niya na despite sa mga kakulangan niya, inuuna ka pa rin niya. Yep. Yes. So, ngayon naman, ano naman yung makuturing mo na parang worst memory? Siguro nung nagkaroon ng family event and then I was invited. Kasi nga, welcome ako sa family. Pero kaming dalawa, on the rocks na yung relationship namin. Tapos, I still went to that family occasion or family gathering. Tapos, parang, syempre siya lang naman ang connection ko dun sa family niya. Tapos parang siya yung resentful sa akin. Parang, sino bang ka-close ko dito? Sino bang kakilala ko Parang di dito? ka niya pinapansin. Oo, tsaka parang talagang hindi niya ako kilala. Parang ganun. Pero, siya lang yung natatanging connection mo doon. Kasi siya yung rason kung ba't ka nandun sa family event. Oo. Na side ng family niya, Yes. pero hindi ka niya pinapansin. Oo. So, anong naramdaman mo nung oras na yun? Siyempre parang ang layo kasi nun eh. Parang, pwede ba bumalik na lang ako sa... Parang you did an extra mile effort oo. para gawin yun. Tapos pagdating mo doon, yun yung mafe-feel mo. Yes, sobra pa. Naiyak ka? Oo. Nakakaiyak. Iyak ka.